Okay, next example. Sir, paano kung kompleto naman yung terms? Kailangan pa bang gamitin natin dito si completing the square? Yes, kasi kahit kompleto yung terms, wala namang factors si negative 5 na kapag pinag-add mo, ang makukuha mo is negative 6. So still same process, gagawin natin is i-separate natin, i-isolate natin si x squared minus 6x sa may left side and ita-transfer natin si negative 5 sa kanan, kaya magiging positive 5. Then, kunin natin yung third term dito sa may left side. And para magawa yon, i-divide natin yung middle term constant by 2. 6 divided by 2 is 3. And then, get the square of it. Magiging 9 yan. Sure, diba negative 6 yun? Bakit 6 lang yung positive 6 lang yung dinivide mo? Okay lang yun kasi in the end, mag-square din naman tayo. Magiging positive pa rin naman yung sagot. E di, add na natin ngayon sa 9 on both sides. Dito magiging 14 yan. Dito sa kabila, same pa rin. After that, i-transform na natin itong perfect square trinomial into a square of a binomial. Square root nito, x, square root nito, 9, copy sign negative, and then parenthesis, may square sa labas. Next, get the square root of both sides. Makakawala na ito sa parenthesis, x minus 3 na yan. Perfect square is square root of 14, so isulat mo na lang with plus